Psalm 150. Basahin po natin verses 1 to 6. Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol magsayaw purihin, mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Mga kapatid ko, minamahal kong kapatid, purihin natin ang ating Panginoon dahil siya po ay matapat at tunay at siya po sa lahat ng panahon ay hindi nagbabago. God is the same yesterday, today, and forever. He is gracious, full of mercy. Ang Diyos natin ay kasama natin ngayong hapon na to. Kaya lahat tayo na may hininga, let us praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. Panginoon, ngayong hapon na to, O God, Lord, kami po ay nagkasama-sama, Panginoon. Iisa ang aming purpose, Lord God, to come together, and that is to lift up your name high, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo po ay mabuti sa amin, O God. Lord, we cannot outgive you, O Lord. We cannot outgive you, O God. Thank you so much, O God. Maraming salamat sa mga bagay na ibinigay mo sa amin at pinapakita mo sa amin. Lord, this afternoon, we come together, Lord, to honor your name. Panginoon, let your name be lifted high, Lord God, sa lahat ng aming gagawin ngayong hapon na to. Bless, Lord God, kahit sa aming mga pag-awit, Lord God, at aming pagsamba. Bless every portion, Lord God, of this fellowship, O Lord God. At lalong-lalo na po sa iyong mga salita na maririnig namin. Thank you, Lord, that your word is living and powerful, sharper than any two-edged sword. It will divide our soul and spirit. Maraming salamat, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, aming tatanggapin ng buong puso, Lord. It shall be planted sa aming mga puso and it will, Lord God, multiply, Lord God, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Bless each and every one of us this afternoon. We praise you, O God. We give you the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Back to you, sister. Amen. Amen. Thank you. Praise the Lord. And thank you, Sister Lilia. Yes po, sa susunod po. Ngayon na. Kantahan natin si Lord para sa ating praise and worship. Tawagin po natin ang ating pinakabait na Ate Beth Albelda. Take it away also. Salamat, mabait na Fe. Lahat may adjective, no? Purihin ang Panginoon dahil anak tayo ng Diyos. Lahat ng magagandang adjective pwede po sa ating lahat. So inaanyayahan ko ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at sama-sama nating ideklara ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat buhay natin ngayong hapong ito. Indeed, our God is great in power, is great in mercy, at lahat ng bagay, siya po ang makapangyarihan. Hallelujah!
great, Lord, in power, you're great in mercy, great in wonders, and you're King over all the earth. We worship you and we honor you this afternoon, Lord, dahil ikaw lamang ang karapat-dapat na papurihan. And indeed, this afternoon, we speak your name with power. We speak your name, Panginoon, with authority, Panginoon. Maraming maraming salamat dahil sa iyong pangalan, kami ay nagkaroon ng kaligtasan. At hayaan mo, O Diyos, yung pangalan ay patuloy na maitaas sa aming mga buhay, patuloy na malwalhati, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Yes, we speak. Hallelujah. Ay. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace with your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction start to break. Delivering me with hope and earthly freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like fire. I just want to speak the name of Jesus. The name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul have created my depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shout through the shadow. Bright the fire. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shout through the shadow. Burn like the fire. I just want to speak the name of Jesus.
over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Hallelujah. Yes, we speak the name of Jesus. Every depression, every anxiety, every lost souls, Panginoon, we speak Jesus. Maraming salamat for in your name there is power. In your name there is healing. In your name there is peace, Lord God. Maraming salamat dahil sa iyo, Panginoon, lang lahat ng iyon ay meron kami. Maraming salamat, and we continue to speak, Panginoon, power sa bawat family na aming kinabibilangan ngayong hapon. Patuloy na ikaw ang kumilos, patuloy na ikaw ang maitaas, Panginoon, sa bawat buhay namin. At hayaan mo na ang pangalan mo patuloy na maging kapangyarihan ng bawat buhay namin. Pinupuri ka namin, Panginoon, and we continue to honor the name of Jesus. For you are worthy, you are Lord, worthy to receive, God, lahat ng bagay ng ito, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng kadakilaan at kaluwalhatian, sa iyo lamang nararapat, Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang lahat ng mga taga-House of Refuge ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Recording stopped. Amen, amen. And I speak Jesus for my family. Hallelujah. Thank you, Lord. At para po sa susunod nating gawain, para po sa communion, tawagin ko po, Pastor Wilfred. Amen. Take it Thank you, away. Sister. Sister, maraming pong salamat. Sige po, habang inihanda po natin ang ating mga tinapay, no, patuloy po natin inaalaala ang kabutihan po ng Diyos na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, dahil sa kanyang pong pagmamahal, no, tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan, ng kagalingan, pagpapala sa ating pong Panginoon. Kaya habang inihanda po natin, kung hawak na po natin ang tinapay, ang Diyos, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at pupuri sa iyong kabutihan at kadakilaan. Patuloy po namin inaalaala ang iyong kabutihan, ang kagandahan loob mo, Panginoon. Hallelujah, na natanggap po namin ang kaligtasan sa iyo pong harapan, Panginoon. Kaya maraming pong salamat at sama-sama po kami na papakumbaba sa iyo pong harapan at inaamin na kami man po ay walang magagawa kung kami man ay hiwalay at malayo sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na sa ganitong pagtitipon, sa pagtanggap namin ng tinapay nito ng Diyos na ito, Panginoon, ikaw po ang siyang patuloy na mabigyan po namin ng kaluwalhatian at pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na napakabuti. Maraming pong salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapatawad sa lahat ng mga nagkukulang at lumalapit at humingi po ng kapatawaran ay nakatanggap ng kapatawaran na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Hallelujah. Kaya habang hawak po natin ang tinapay nito, ang sabi po ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 11 verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanbag ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo ng gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pirasyon at sinabi, ito ang aking katawan, inihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin. Hallelujah, na pasalamatan ng Diyos at kanin po natin ang tinapay. Thank you, Lord. Panghawak po natin ang kopa. Matapos maghapunan, dumampot din po siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan at pinagtibay ng aking dugo, tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po nating pasalamatan at inumin ng kopa. Thank you, Lord.
Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay po ng bawat mga pamilya dito po sa House of Refuge. Salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Stop eh. Amen. Amen. Salamat, Lord. Thank you, Lord. And thank you, Pastor Wilfred. And this is it. The most awaited part. Sabi nga natin. Ito na po ang ginawa ng instrumento ni Lord para maging bahagi yung mga matutunan natin ngayon. And tawagin ko na po para hindi na tumagal pa. Pastor Mario, the screen is yours. Thank you. Taking the screen with me now. But magandang hapon po sa atin lahat at sabi nga this the most exciting part of every gathering that we have, no, sa tuwing tayo nagkakatipon, hindi maaring mawala ang proclamation of God's word sapagkat ang salita ng Diyos ang siya nagbibigay po sa atin ng gabay, ng pagtuturo, and at the same time encouragement from His Word. Kaya, wow, kumusta kayo dyan sa Cebu? Yan, sa bahay ni Nanay Isabel. Yan, so nandun ang ilang mga kapatid natin. Magkakasama sila. Parang meron ako hindi masyadong makakilala sa ating screen. Si iPhone, si Cisco. So sana malagay niyo yung mga totoong pangalan niyo para ma-recognize natin at makilala kayo. But nonetheless, we thank the Lord for this time that we can together learn from the Word of God. So tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa buhay, pagkakataon na binibigay mo sa amin to be able to, Lord, worship you and declare your faithfulness sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo, mga pagtuturo mo, at pagbabago that you are doing in our lives. So dalangin po namin na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan at sa aming mga buhay, Panginoon, upang maging ganap at lubusan ang aming mga pagkakakilala sa inyo. So we thank you and honor you this afternoon. We commit to you this time of learning from your word. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Wow! So ngayon po ay huling linggo na ng February. Napakabilis ng panahon. At sabi ko nga po nung linggo, ay atin na pong wawakasan yung ating serye that we have started. Hindi naman siya teleserye, kundi sermon serye na ating tinalakay sa loob ng ilang mga buwan. And ngayon na ang huling linggo sapagkat next Sunday ay panibago namang series ang ating pag-aaralan at sana ay maging excited tayo as we learn from the book of James, no? Kung meron kayong mga Bible, ay pwede nyo nang basahin in advance yung, I think 4 chapter lang naman ng James, no? Sa New Testament, yung aklat ni Santiago. At dito tayo magbibigay ng panahon ng ilang linggo, learning from chapter 1, chapter 2, chapter 3, and chapter 4. Ano ba ang mga practical things that we can see dito po sa sulat na ito ni Santiago sa mga mananampalataya noon. So mga kapatid, tayo pinagpapasalamat sa Panginoon that for the last several months actually, nung tinignan ko yung aking file, we started August 2025. Bagamat nung Disyembre ay nagpahinga tayo because of the Christmas holiday. At ano pa ba? I think noong January, binigyan pansin din natin yung tinatawag na National Bible Day celebration. So more or less mga 5 buwan that we had the opportunity to learn on these 24 vital areas of a disciple of the Lord Jesus. So, sabi natin, pag sinabi natin vital, ito ay importante o mahalaga. Ito ay non-negotiable sapagkat ang mga bagay na ito ay dapat na maging evident
o mag-manifest sa buhay ng bawat Kristiyano who call themselves to be a disciple of Jesus. Pag sinabi mong alagad ka ng Panginoon, dapat nakikita sa atin ang mga bagay na ito para sa ganon ay mabigyan ng affirmation yung ating claim to be a disciple of Jesus. And for the last 5 months, mga kapatid, eto yun, no? Tignan nyo nga, no? Grabe, napakarami. 24 na, no? At ngayon nga ang panghuli. So we learned about assurance of salvation. We learned second Sunday, we talk about the victory over sin. Third Sunday ng August, inaral natin paano tayo magkakaroon ng separation from sin. And we also learned about the importance of being a part of a Christian fellowship. At sa loob ng ilang linggo rin, inaral natin ang salita ng Diyos. We learned about the Bible. We learned about the importance of hearing the Word of God, reading the Word of God, and we even talk about studying the Bible. Paano tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang magbabasa, kundi aaralin. And we also talk about scripture memorization. Paano tayo magme-memorya? Sabi natin kahit na medyo senior na tayo, yung iba sa atin, super senior, pwede pa rin mag-memorize kahit paano. And then we also talk about the meditation of the Word of God, paano natin ito pagbubulay-bulayan, at paano natin ito isasagawa sa ating mga buhay. And we also talk about prayer, no? Panalangin, ang kahalagahan ng panalangin sa buhay ng isang disciple. At tinignan din natin yung benepisyo of coming up with a personal testimony. Ito yung patotoo mo ng ginawa ng Diyos sa iyo. And we also talk about faith, the importance of faith in our lives, the necessity of love, at paano natin kokontrolin yung mga dila natin. Diba? Kasi sabi nga, ang dila ay maliit lang, ngunit merong kakayahan na makapagwasak ng isang buhay. And we also talk about the will of God, yung kalooban ng Diyos. And ang kahalagahan to obey, yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Inaral din natin that the Holy Spirit was given to us upang siyang magbigay sa atin na, sabi ng Panginoon, siya ang maghahatid sa inyo sa lahat ng katotohanan. At pagkatapos nun, inaral din natin yung usapin tungkol sa about knowing our enemy. Kasi nga pag hindi mo kilala kung sino ang kaaway mo, chances are matatalo ka. So we have to identify and know our enemy. And we also talk about dealing with sin. Tayo ay nagkakasala pa at mahalaga maunawaan natin ang mga kaparaanan on how do we deal with sin. And of course, ang katiyakan ng pagpapatawad ng Panginoon na kahit tayo ay nagkakasala, ay nandoon ang offer ng pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng mga taong nagsisisi ng kanilang mga kasalanan. And so today, ay atin naman pong pagsasamahin yung tinatawag na witnessing or follow-up. So, pinagsama na natin siya kasi in a way para siyang inseparable. Hindi siya magandang paghiwalayin kasi magkaugnay yung ating pagpapatotoo at yung ating follow-up that we have to make doon sa mga tao na ating nabigyan ng ating pagiging saksi o pagpapatotoo tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. So, ito na po ang huling linggo ng pag-uusapan natin ito kasi next Sunday ay mag-aaral na tayo ng aklat ni Santiago. So, ano ba ang kahalagahan ng witnessing? Bakit ba ito ay isa sa mga vital areas ng buhay natin that we have to develop, even as well yung tinatawag nating follow-up?
Ang sabi po dito sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, sabi ng Panginoon, "Kaya humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." So mga kapatid, siguro po itong talatang ito, for several times ay narinig na natin ito, and in fact, before ay narinig niyo na rin sa akin na ako ay nagturo tungkol dito sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20. But it would be good for us, mga kapatid, to again remind ourselves ng kahalagahan ng mga talata po ito na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ito pong mga talatang ito were given before the Lord Jesus Christ ascended back into heaven. Binigyan niya ng mandato yung kanyang mga alagad during that time, and we believe, mga kapatid, na ang mandatong ito is also applicable in our day today, no? Sa mga panahon natin ngayon ay para sa atin din po ang utos na ito na binigay ng Panginoon sa atin. Ano pang sabi niya? Humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. So makikita po natin dito, mga kapatid, na binigyan din ng ating Panginoong Yesus ang utos na ito. Because this is what we call as the Great Commission. Ito yung dakilang utos na ibinigay niya sa kanyang mga alagad before He ascended into heaven. And this Great Commission was also relayed, no? Ito ay naipasa din sa atin bilang mga mananampalataya dito. And mapapansin natin sa talatang ito dito sa verses 19 to 20 na hindi sinabi ng Panginoong Yesus na go and make converts. Hindi niya sinabi na humayo kayo at hikayatin niyo yung mga tao na magmiyembro sa relihiyon ko para maging convert. Anong sabi ni Jesus? You go and make disciples. In other words, mahalaga po sa atin bilang mga Kristiyano na hindi lamang tayo a-attend ng church. Mahalaga na hindi lamang tayo mag-worship kay Lord, kundi mahalagang maintindihan natin that making disciples, yung gumawa tayo ng alagad, sabi ng Panginoon, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Mahalagang maintindihan natin na ito ang pangunahing panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. That is for us to go and make disciples. Pero meron pong dalawang aspeto ang paggawa ng alagad. For us to be able to make disciples, of course, number one, you have to witness. Kasi hindi ka makakapaggawa ng disciple, hindi maboborn again ang isang individual without someone witnessing to them. Andyan pa ba kayo? No, kinakalang merong magpatotoo sa kanila. Merong mag-share ng ebanghelyo sa kanila for them to be able to make a decision to receive Jesus into their lives. Pero, hindi lang pala natatapos sa pagpapatotoo. Kinakalang ito ay merong kasunod na what we call as follow-up. Paano natin aalagaan? Paano natin pagtitibayin ang mga taong tumanggap na sa ating Panginoong Jesus? So mga kapatid, dapat nating maunawaan na ang pagpapatotoo or witnessing is the beginning of discipleship. For a person to be discipled according to the teachings of the Lord Jesus Christ, they first have to be witness. Kinakailangan makapagpatotoo muna tayo. Kinakailangan masabihan muna natin sila ng ebanghelyo
sapagkat ang pagpapatotoo sa kanila, ang pag-share ng ebanghelyo sa ibang mga tao, ang unang hakbang upang sila ay maging alagad ng ating Panginoon. Amen po ba? No? Kasi without witnessing, there will be no discipleship. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi niya sa English, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Again, mga kapatid, ito pong mga salitang ito ay hindi nagmula sa mga bibig o labi ng mga apostles. This came directly from the mouth of Jesus. Hello? Telling them, you will receive power. At pagkatanggap nyo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, kayo ang mga magiging saksi para sa akin. Yan po ay sa mga unang alagad noon. Ngunit ang katotohanan ito ay naipasa din po sa atin. Jesus telling every one of us this afternoon na tayo ay magiging saksi para sa Panginoon. Amen po ba? No? Tayo dapat magsimula sa ating hindi man ito sa panahon natin, hindi na siya geographical na katulad o physical na Jerusalem, physical na Judea o physical na Samaria. Sapagkat sa atin, ang Jerusalem ay yung pinakamalapit na lugar para sa atin. Ang Judea ay yung sumunod na malayong lugar. Ang Samaria ay doon sa mas malayo pa at hanggang sa dulo ng daigdig. In other words, mga kapatid, tandaan natin that witnessing o ang pagpapatotoo is basically introducing people to Jesus. Or the other way around, witnessing is basically introducing Jesus to the people. Amen po ba? No? Ang pagpapatotoo ay ipinapakilala mo si Jesus sa mga tao at ang mga tao ipinapakilala mo kay Jesus. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Meron Amen. po tayong tungkulin bilang mga mananampalataya na ipakilala natin si Jesus sa mga tao. Para po doon sa mga na ang kanilang hanap buhay ay marketing, napakahalaga po, unang-una, di ba, Fe? Those who are in marketing business, dapat unang-una, alam mo, kilala mo ang produkto mo. Pangalawa, pag alam mo na yung produkto mo makakatulong sa ibang mga tao, hindi pwedeng hindi mo ito ipapakilala sa kanila. And it is the same thing with our relationship with Jesus. Kung kilala na natin si Jesus at alam natin si Jesus ay magagawa sa buhay ng mga ibang tao, kinakailangan tayo ay magpatotoo. Kinakailangan natin ipakilala si Jesus sa ibang mga tao. Because Acts 1:8 states that we are first and foremost called by God to be His witnesses. Amen po ba? No? Hindi tayo tinawag lang para umattend ng church. Hindi tayo tinawag para mag-share lang ng testimony natin during prayer meeting and Bible study. Tinawag tayo para ipatotoo natin ang kabutihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, at kung papaano ito ay mararanasan din ng mga tao na ating pagpapatotohanan tungkol kay Jesus. Kung alam mong makakatulong si Jesus sa buhay ng ibang mga tao, hindi pwedeng hindi natin siya ipakilala sa iba. Amen po ba? No, kaya nga sabi, ang isang disciple must be a witness. Ibig sabihin, kung you claim to be a disciple of Jesus, kung ikaw ay negosyante, kung ikaw ay mag-aaral, kung ikaw ay may tinitinda, kung ikaw ay namamasukan, ano pa man ang trabaho mo, you have to be a witness.
Hello? Kung teacher ka, mag-witness ka sa mga kapwa mo teacher. Pwede ka rin mag-witness sa mga estudyante. Kung ikaw ay isang ordinaryo mamamayan na nasa bahay sa isang community, you have to be a witness in your community. Amen po ba mga kapatid? Because if we truly love Jesus, wala tayo ibang option but to share Christ to others. Alam nyo, ngayon 2026, mag-goal tayo. Kahit ano lang, 3 tao na kung saan i-share natin si Jesus sa kanilang buhay. 3 lang, mga kapatid. I-try lang natin. No? In 1 year, mag-identify ka ng tao na sa tingin mo, kailangan mong sharean about Jesus. And tignan ninyo kung ano ang mangyayari when you started sharing and witnessing for the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, mahalaga ang witnessing. Bakit? Kasi kapag tayo, ang mga tao will not be able to believe unless they hear. Paano nila malalaman ang love ni Jesus kung wala magsasabi? Paano nila malalaman na si Jesus pala pwede magbigay ng buhay sa kanila kung hindi natin sasabihin sa kanila? Hello? Witnessing is important because they will not be able to believe Jesus unless they hear it from us. At paano nila maririnig kung wala magsasabi sa kanila? They cannot hear unless someone tells them. Hindi nila maunawaan kung gaano kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa kanila kung walang magsasabi sa kanila. And we believe that people can encounter God through His Word. Maaaring makilala ng tao ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga, dapat someone must bring the Word to them. Kinakailangan meron maghatid ng ebanghelyo sa kanila. At tandaan natin, when we do witnessing, kapag nagpapatotoo tayo, kapag tayo ay nag-share ng gospel ni Jesus sa ibang mga tao, we are planting the seed. Hello? Amen. Pag nagtatanim ka, hindi agad bumubunga. Minsan it takes time. Hindi overnight na yung tinanim mo ngayon, bukas, may bunga na. Hindi po. Pero ang importante ay makapagtanim ka. Because the Bible says na habang tayo po ay nagtatanim ng salita ng Diyos sa puso ng mga tao, meron na siyang sinisimulang gawin sa buhay ng tao na yon. Kaya nga po, mahalaga na tayo ay mag-share, magpatotoo, para meron tayong salita ng Diyos na naitatanim sa ibang mga tao. Amen po ba? And tandaan po natin that planting is not enough. Parang sa pagtatanim, di ba? Yung mga nagga-garden, hindi sapat na nagtanim ka lang ng binhi pagkatapos ng kakalimutan mo na. It's not enough. Kailangan diligan mo yon. Kaya nga, kailangan natin ng tinatawag nating follow-up. So, hindi lang tayo nagwi-witness. I'm sure, yung iba sa atin, marami na tayong na-sharean. Pero minsan tumitigil na tayo pagka hindi sila nakikinig, para bang walang importansya sa kanila. Wag tayong tumigil. No? Kinakailangan yung salita ng Diyos na itinanim natin, we have to protect the seed. Kinakailangan maprotektahan natin yung binhi that was planted in the hearts of the people so that we would be able to see the growth of that seed. Ano po sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6? Ang sabi ni Apostle Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpalago. I planted the seed, Apollos watered it, but God had been making it grow. Amen po. So ano po ibig sabihin nito? Meron talagang nagtatanim. Pero meron din namang nagdidilig. Pwede maging iba ang magdilig. Ngunit sabi ng Panginoon, ako ang nagpapatubo
at nagpapalaro. Ano ang ibig sabihin? Para merong diligan, para merong tumubo at lumago, dapat meron tayong itatanim ng binhi ng salita ng Diyos. Amen. Kasi kung wala, paano mo aasahan na ito ay lalaki? Paano aasahan na tutubo at lalago kung wala naman tayong itinatanim? Kaya po mahalaga mga kapatid na maintindihan natin na minsan sa mga simbahan, even sa atin, many believers fail. No? Maraming nagsimula, they used to attend, they used to be part of House of Refuge, but they failed. No? I mean, we no longer see them. Hindi na natin sila nakikita. At feeling ang tingin natin, parang sila tumalikod na sa Panginoon. Alam niyo bakit nangyari? Many believers fail not because they did not hear the word. Hindi dahil sa hindi sila nakinig. Nakikinig sila. Kaya lang, hindi natuloy ang paglago nila kasi walang nagdilig ng binhi ng salita ng Diyos sa kanila. No one walk with them after. Diba? Siguro may na-invite tayo. Uy, attend ka sa church namin. Attend ka sa House of Refuge. I mean, tinanggap nila. Kaya lang, hindi nagtagal. Why? Because no one did a follow-up on them. No one walked with them after. So let us remember that witnessing is planting. Doing follow-up is watering. Amen? No? Nagtanim tayo, tapos kinakalandiligan natin. At magagawa natin ng pagdidilig sa pamamagitan ng follow-up. You see, without follow-up, siguro yung iba sa atin matagal na, we can relate to this. Alam natin ito. Without follow-up, what happened? Pag hindi natin finalo up ang isang tinaniman natin ng salita ng Diyos, pag umaten pa sila ng 1, 2, 3 linggo, pag wala nagfa-follow up, they would feel that they are alone. No? Feeling nila mag-isa lang. Walang nagbibigay ng pagpapahalaga sa kanila. And without follow-up, they struggle with their old habits. China-challenge natin sila, uy, babaguhin ka ng Panginoon, kaya lang, walang umaalalay sa kanila as they struggle with their old habits. And of course, pag walang follow-up, they will not be able to feed themselves with the Word of God. They will not be grounded in Scriptures. And eventually, they may drift away. 2-3 weeks, pagkatapos nun, hindi na sila magpapakita kasi walang nagdilig sa kanilang buhay ng salita ng Diyos na naitanim sa kanila. So, importante po ang follow-up. And when we do follow-up, ito lang po ang ibig sabihin. Pastor, paano ba magpa-follow up? Number 1, we teach them how to pray. For sure, kahit po sa atin lahat dito, pag kayo inassign na mag-pray, no? Minsan, di ba, hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin. Kinakabahan tayo. Pero when someone teach you how to pray, wow, you become more confident. Di ba? Yung prayers mo have become more organized, no? Ibig sabihin, hindi na sabog, hindi ka na ninenervyos kasi meron na nagturo sa iyo. Naalala ko nga si Pastora Tess, nung unang panahon, sometime 1990s mga kapatid, pag siya pinagpe-pray ko, grabe, ano yan retired na MMDA executive. Pero pag pinag-pray mo, nanginginig, no? Sabi niya, papaluin niya pa ako, hahaltakin ako kasi ayaw niya, natatakot siya. O, kaya nga mga kapatid, ganun din siguro sa atin. Hindi natin alam. That is why we need to follow up so that we can teach a new believer how to pray. We also teach them how to read the Word of God. Paano sila magsisimulan magbasa ng salita ng Diyos. And when we do follow up, we answer their questions.
Marami mga tanong ang mga bagong mananampalataya. Ano mangyayari sa buhay ko pagkatapos ng kamatayan? O ano ang mga dapat kong gawin para lumago sa aking pananampalataya? You see, follow-up is necessary. And when we do follow-up, yung buhay natin nagiging isang halimbawa sa kanila ng isang makadiyos na pamumuhay. We model a godly life and we walk with them sa kanilang mga struggles. Yung bang hindi mo sila iiwanan sa mga panahon na sila ay nahihirapan sa kanilang mga buhay. Kaya nga mga kapatid, tandaan po natin, si Jesus, when He was here on earth, hindi lamang siya nag-preach sa 12, namuhay siyang kasama nila, itinutuwid niya ang kanyang mga disciple, nire-restore niya kapag nagkakamali, and eventually, He sent them out. Pinahayo niya ang kanyang mga alagad. Mga kapatid, wag lang tayo magpatotoo. Wag lang tayo mag-invite. Kapag tayo po ay napagbigyan na mag-share ng gospel to them, let us make it sure that we follow up them. Amen po ba? Kasi pag walang follow up, ang tawagan namin dyan spiritual abortion. No? Binigyan mo ng chance na tanggapin si Jesus sa buhay nila. Nag-pray sila. Kaya lang, hindi mo naman tinuruan, walang sumama sa paglakad nila sa kanilang Christian journey, naging aborted tuloy. Ibig sabihin, hindi nabuo ang kanilang pananampalataya. Thirdly, remember that witnessing without follow-up produces weak believers. Kapag tayo po ay nagpatotoo lang o kaya umaattend lang tayo sa church without us being discipled. Pag hindi ho kayo nadi-disciple, pwedeng nasa church ka, umaattend ka. Kaya lang, you become a weak believer. Nagiging mahina ka. Hindi ka ganong kalakas na labanan ng anumang temptasyon o anumang kasalanan sa buhay mo. Why? Because you are not discipled. Tandaan po natin, evangelism without discipleship produces spiritual infants. No? Ibang, ang tagal-tagal na, pero akala mo sanggol pa rin, hindi pa siya makapag-pray, hindi pa siya makapagbasa, hindi pa siya makapag-lead, hindi pa siya makapag-witness. Mga kapatid, we have to be discipled. Witnessing with consistent follow-up produces more mature disciples who will also make disciples. Alam niyo, sa House of Refuge, maging sa Open Heavens kanina nabanggit ko, hindi mahalaga yung bilang na marami tayo. Ang mahalaga is that we are being discipled. And since we are discipled, we can also make others a disciple of Jesus. Halimbawa po sa atin lang, ngayon, kung tayo po ay 15 or 17 or 20, sabihin natin, kung ang bawat isa lang po sa atin ay makapag-witness at ang na-witnessan natin, napatotohanan natin, tinanggap si Jesus at disciple natin ang isang yon, yung 20 magiging 40. Yung 40, lahat nag-witness, nag-disciple. Yung 40 magiging 80. Are you getting my point? Magkakaroon po ng multiplication sa ating mga bilang, sa ating mga gawain, if we learn how to do witnessing and follow-up. A true disciple, mga kapatid, shared the gospel. A true disciple mentor others. And a true disciple reproduces spirituality. Kaya nga po, naisip ko po habang inihanda ko, sabi ko, Lord, baka it's about time again na i-relaunch namin yung discipleship program ng HOR at ng Open Heavens. Natatanda ko noon, nasa Baguio pa kami, we're having this study every Saturday nila pastor at ng iba pa. Yung libro na ang title ay Paano Maging Disciple Maker.
And mga kapatid, baka babalikan natin ito, and this time, hindi lamang ito open to few selected individuals, but it will be open to all of us. If you want to know how to be a disciple and how to be a disciple maker, gagawin po natin itong seminar na to. Sometime next month, ito pong sa susunod na buwan, aaralin natin muli paano tayo magdi-disciple, paano tayo matututong maging disciple maker. So let's read this together. Sabi po rito, the church becomes stronger, not by attendance, but by a disciple who disciple others. Pag si Fe, nakita ko nagdi-disciple na ng iba, at yung kanyang dinidisciple, nagdi-disciple na, then we're hitting the mark. Pag ang mga taga Cebu na-disciple at magdi-disciple din ng iba, wow! We are going to have an explosion kasi ginagampanan natin yung pangunahing tawag ng Panginoon sa atin para gawin nating alagad ang lahat ng bansa. Kapag ang mga taga-Bulacan, ang mga taga-Montalban, ang mga iba't ibang lugar have learned how to be a disciple and started discipling others. Mga kapatid, kahit sa Taiwan, matindi, phenomenal ang mangyayari sa atin. Why? Because we are following yung pong instruction ng Panginoon sa atin. Remember that witnessing starts the journey. Ang unang hakbang, magpatotoo ka. Pangalawa, mag-follow up so that the journey can be sustained. Tandaan po natin, hindi pwedeng mawala ang isa sa between witnessing and follow up. Hindi pwedeng sabihin, ay pastor, okay na, nag-witness na ako. Wala nang follow up. Ay hindi. Hindi naman pwede mag-follow up ka without witnessing. Di ba? Paano ka magpa-follow up kung wala kang witnessan? Mga kapatid, when we witness faithfully and follow up intentionally, we are not just filling churches. Hindi lang tayo nagdadagdag ng bilang, but we are actually building the kingdom of God. Sino po ang gustong sumama lang itatag natin ang kaharian ng Diyos sa buhay ng ibang mga tao? Amen? Amen. Ito po ay gustong sumama, join na sa ating pagsasanay on how to be a disciple maker. So my challenge today, let us go and make disciples. May God help us, mga kapatid, kasi ito po ang pangunahing tawag natin sa Panginoon, na tayo po ay magpatotoo at tayo ay mag-follow up ng mga taong tumanggap at kumilala sa ating Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, for your word to us this afternoon. Bagamat meron kami mga maraming pagkukulang, Panginoon, being as a Christian, as a member of House of Refuge, parang hindi namin nagagawa, Panginoon, na kami lubusan makapagpatotoo at Lord, hindi rin kami makapag-follow up. Humingi po kami ng tawad sa inyo. Sana po patawarin mo kami. Bigyan mo kami na muli ng mga pagkakataon, Lord God, ng mga tamang tao to witness for you and disciple them, Panginoon, para maging matibay na alagad mo. Gabayan niyo po kami, Panginoon, as we, Lord God, endeavor in making disciples for the glory of God. In Jesus' name, amen. Praise God. Back to you, Fe. The screen is now yours again. Amen. Thank you, Lord, and thank you, Pastor Mar. Mga kapatid, let's do this. I-goal po natin ang witnessing. Balikan ko po, ang witnessing is the beginning of discipleship. Ang sarap. And number 2, follow up, the protection and the growth of the seed. So, sa liso po, in Bisaya pa. And number 3, witnessing without follow up produces weak believers. Ayaw natin yun, di ba? Amen? Ayaw natin, ayaw natin yun. So let us grow and make disciple together. So again, gustong-gusto ko to, the church becomes strong not by attendance, but by disciple
who disciple others. Hallelujah! Hallelujah! Ipanalangin natin to mga kapatid. And we can do it together. House of Refuge, Alegria. Kaway-kaway. Yes, amen. Let's do this together. Let's be a disciple, mga kapatid. And thank you again, Pastor Mar. Thank you sa pinabahagi mo. Medyo I'm touching Praise. and I'm going to do it by praying. Hallelujah. Amen. Thank you. And sa susunod po ng ating gawain, yes, tawagin ko po si Sister Daisy para po sa ating persecuted Christian. Yes, Ate Daisy, take it away. Salamat kapatid. Salamat po. Ay, napakaganda ng ating napakinggan. Tagos, Pastor. Ating Lahat ipagkatingin. naman tayo. Lahat naman tayo. Tagos. Tagos na tagos, Pastor. Yes. Ano lang po, yung aking basahin, yung Psalm. Teka lang. Pastor. Oops. Wait lang. Okay. Ayan. Okay. Okay po, ang taong matuwid, may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Grabe. Grabe yung binigay ni nakulot kong verse na ito. Tagus na tagus. Sobrang talagang tumama. Yes. Sa tulong ni Yahweh, agad may ibs. Sa tulong ni Yahweh. Talagang ang ganda-ganda ng verse na yan. Kaya tandaan din po natin yan. Mark din po natin sa ating mga Bibles. Yung word na yan. Yes. Pag-pray din natin ang ating persecuted country, ang part ng Tunisia, is a part of sa country, sa isang sa lugar ng North Africa. Ang lugar na ito ay mostly talaga ay mga ang religion talaga nila ay Islam. Talagang almost 100%. 98 to 99% ang mostly Islam ang kanilang religion. So ang kanilang language talagang nandun na yung officially is Arabic. Sa lugar na ito, pinapersecute talaga sila ang mga Christians. Imaginein mo 0.1 lang po ang Christian. As in, kaya ang nangyayari ay yung Christianity dito is tuldok lang, sagatuldok lang po. Tapos hindi pa po sila pwedeng mag-evangelize kasi nga bawal. Kaya yung mga faith, mga believers, mga Christians believers, yung kanilang pananampalataya ay talagang secretly, talagang patago. So, pagka nahuli ka nila na nag-evangelize ka o yung gusto mong kunin o baguhin mo or dinidisciple mo ang isang Muslim, ay talagang huhulihin ka sa lugar na ito. Ganun po kalala. Para bang wala silang karapatan na kasi yun nga po, tuldok lang ang Christianity believe ang meron sa lugar na ito. Kaya sa hapong ito, ating ipagpe-pray ang lugar na ito, ang bansang Tunisia. Okay? Samahan niyo po ako. Muli, Panginoon, aming Ama sa langit, itinataas po namin sa iyo, Ama,
ang bansang Tunisia, kung saan ang iyong mga anak ay nakakaranas ng pag-uusig. Yes, Lord, dahil sa kanilang pananampalataya. Palakisin mo po ang kanilang mga buhay, Lord, ang kanilang pananampalataya upang mabigyan sila, Lord, ng tapang harapin at manatiling tapat sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, Heavenly Father, Lord, aliwin mo po ang mga buhay nila sapagkat natatakot po sila. Nakukulong sila sa mga landas ng mga nagpa-persecute sa kanila sa lugar na ito. At sa buong mundo, Panginoon, kung saan ang mga Christian ay napa-persecute, Panginoon. Yes, Lord. At huwag mo po silang hayaan na itakwil ka, Panginoon. Huwag mo po silang hayaan na mawala ang kanilang paniniwala sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, punuin mo po ang puso nila, ang kanilang mga puso, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon, at pag-asa. Ingatan mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon, lalong-lalo na sa kapahamakan. Yes, Lord, inihiling namin sa iyo, Panginoon, na hikuin mo, Panginoon, ang mga puso ng mga pinuno sa lugar na ito, lalo na sa mga bansang napapersecute, Panginoon, lalo na sa mga Christianity, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord, ng karunungan, Panginoon, ng tapang at malasakit, Panginoon, nang sa ganoon manaig ang kalayaan, Panginoon, at katarungan sa bawat isa, Panginoon. Tulungan mo rin, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, ang bawat isa upang maging matatag at matapang at magpahayag sa iyong tunay na pag-ibig. Yes, Lord, kaya po muli sa hapong ito, Lord, lahat ng aming dalangin, Panginoon, sa aming mga kapatid mula sa lugar na ito, itinataas namin, Lord, nilalapit namin, Lord, na kami po ay patuloy na mananalig, Panginoon, na hindi mo po kami pababayaan. Ganun din po sa lugar kung saan ang mga Christianity ay nawawalang bahala. Panginoon, lahat na ito, Lord, dalangin namin, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Tinataas namin, Lord, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you. Thank you, Sister Daisy. At patuloy po nating ipanalangin ang lugar ng Tunisia. At ma-disciple din po sila. Hallelujah. And sa susunod po, para po sa ating mga alay, mga offering, tawagin ko po ang ating kapatid from Taiwan, si Nie Kwaila, Sister Grace. Take it away. Thank you so much, Sister Fe. Ang ganda ng introduction mo. Tunay nga na ikaw ay lumago at hindi ka magiging disipulo lang. Gagamitin ka siguro ni Lord na taga-turo din. And we're praying na lalago tayo sa Panginoon dahil po ang Diyos naman talaga ay mabuti kung bubuksan natin ang ating mga puso. So again, sa ating offering ngayong hapon, let's read Genesis 12, verse 2. Sabi po dito sa text, I will make your name into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and I will be a blessing. Hallelujah! Praise the Lord. I will bless you, and you will be a blessing. Dito po nagfo-flow ang pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung atin pong aralin na God reminds us kung paano niya nag-fulfill ng promise kay Abraham. Let us remember na when God promised to Abraham, wala pa siyang natanggap sa kanyang kamay. Wala pang mga lupain, wala pa din siyang anak that time, but the Lord's provide to Abraham. Parang tubig na dumadaloy at hindi natin nakikita na hanggang ngayon, buhay na buhay tayo sa ating mga natatanggap na pangangailangan, hindi lang sa health, hindi lang sa financially, at binusog tayo ni Lord at pinaalala niya na ang kanyang mga pangako ay nariyan pa rin sa atin. So,
ang reminders ni Lord sa atin ngayong hapon sa offering, it reminds us that everything start with God's initiative. Sabi niya, siya lang ang source ng lahat. Kaya magbigay po tayo ng walang pag-alinlangan. And we give because we already under the blessings. Natanggap po natin ang biyaya galing sa Panginoon. We receive it all, kaya hindi po tayo mag-manipulate tayong mga taga-House of Refuge about blessings, but we will give na walang pag-alinlangan. Lagi po nating tatandaan ang inaral po ng ating pastor na tayo po ay bukas palad na magbigay. And ang goal po natin is to become a blessings to others. Kaya lagi po tayong nag-aral sa salita ng Panginoon na matanim sa ating mga puso, mga kapatid, na hindi mo man pa naramdaman na bless ka, but binibless ka ni Lord araw-araw. Binubuhay ka niya, kapatid. Ginigising ka niya dahil meron siyang sasabihin sa iyo at meron pa siyang gagawin sa iyo. Kaya mga taga-House of Refuge, buksan ninyo ang inyong puso, palaguin natin ang mga resources na ibinigay na sa inyo ni Lord. And huwag tayong mag-doubt sa mga naaral natin linggo-linggo, sa mga pinipray natin every Thursday, at sa mga Sunday na fellowship natin dahil you are blessed. Parang tubig na dumadaloy lang sa inyong bahay. Hindi tayo nauubusan. At lagi tayong nagbibigay kahit sa mga small offering na naibigay natin dahil gagamitin ng Panginoon ang House of Refuge. So let us pray sa ating mga kaloob ngayong hapon. And isang patotoo para sa akin na masaya po akong nagbigay. Hindi po ako makapaniwala na until now busog na busog ang mga taga-House of Refuge. And hindi ko rin alam kung paano ito na naganap sa buhay ng mga taga-House of Refuge dahil wala pong question kung saan kukunin, but lahat po ay galing sa Lord. Kaya lagi nating tandaan na everything starts with God. Siya lang po talaga ang source ng lahat. So let us pray. Hallelujah, Father God. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Nakalakbay po kami sa taong 2026 and patapos na po ang February. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, dahil punong-puno po, Lord God, ang aming mga puso at bukas na palad po kami, Lord God, na matutong magbigay ng walang pag-alinlangan. Lagi po kami, Panginoon, nagdasal, nagabayan mo po ang lahat na nandito sa House of Refuge. Pinagpipray ko rin, Panginoon, ang lahat ay matuto po sila, Lord God, na magbigay ng financially kasi may pangangailangan po ang iyong gawain. And Lord, we commit all you, Lord God, sa mga narating at darating pa. Kaya purihin ka at sambahin ang iyong pangalan. Nawa, Lord, silang lahat ay matutong magbigay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, kapatid. Thank you. And mga kapatid, we may cheerfully give our tithes and offering. Para po sa Taiwan, you can give your tithes and offering on site or you have it pick up or deposit to Kuya Yuchang. At sa Pilipinas po, send your tithes and offering via GCash, care of Sister Marilyn Almahar at 0961-612-1030. At para naman po sa Alegria Cebu, you can give it on-site offering. Pwede po kay Ate Sel at kay Mama Sabel. Thank you and give. God bless the cheerful and faithful giver. Amen. At sa susunod po, Amen. sa susunod po ng ating gawain ay ang prayer for the nation and closing prayer.
by Sister Marilyn Almahar, and susunod po ang doxology and benediction by Pastor Wilfred Almahar. Salamat, Sister Fe. Tayo po ay dako na po sa ating closing prayer at saka po coordination. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, Panginoon, maraming po salamat sa hapong ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan. Patuloy po namin idinudulog sa inyo ang aming mahal na bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, ikaw ang nakatutunghay sa mga pangyayari sa aming bansang Pilipinas. Nariyan pa rin po ang korupsyon, nariyan po pa rin ang kaguluhan, nariyan pa rin po ang hindi pagkakaisa, Panginoon, ng aming mga namumuno, Panginoon. Ngunit Lord, naniniwala po kami at nananampalataya. Ikaw ang isang patuloy na kumilos sa kanila po mga puso, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng isang unity, pagkakaisa, Panginoon, para po sa ikagaganda ng aming mahal na bansang Pilipinas. At ikaw rin po, O Diyos, ang isang patuloy na kumilos sa kanila po mga puso't isipan na magkaroon ng karunungan at kaliwanagan, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang isang patuloy na kumilos po, na mabago po ang sitwasyon ng aming mahal na bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kaya mong gawin, Panginoon, ang lahat ng ito na pagbabago maging sa amin po mga mamamayang Pilipino, Panginoon. Makita sa amin, Panginoon, ang tunay na disiplinadong mamamayan, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, Lord God. Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo pong pagpalain ng aming bansa. Patuloy mo pong turuan ang aming pong mga manamumuno na maging magpapakumbaba. Lord, makita nila, Panginoon, ang kanilang mga kamalian, Panginoon. In the name of Jesus. Lord, turuan mo po silang manikluhod sa iyo at magbalik loob sa iyo. At makita nila ang mga mali nilang mga gawa, Panginoon. In the name of Jesus. Upang maranasan namin ang tunay na kaayusan sa aming bansang Pilipinas, Lord God. At doon lamang po, Panginoon, magkakaroon ng tunay na kapayapaan, kasaganaan ang aming bansa. Pagpalain mo po ang aming bansang Pilipinas at patuloy mo pong ingatan sa lahat ng mga gawa at pakana ng kaaway. Hallelujah, ang aming bansang Pilipinas, Lord God, in the name of Jesus. Lord, maraming po salamat sa iyo, Panginoon. At sa hapong ito, maraming po salamat sa mga salita mo na aming napakinggan. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na hindi lamang kami taga-upo, taga-pakinig, kundi gawin mo po kaming disipulo mo ng mayroong pagmamahal sa aming kapwa, na marami pa pong nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon, na kaligtasan ng bawat isa, Lord God. Hallelujah. Bago pa kami, Panginoon, mapapunta ng Jerusalem o ng Judea, Lord, magi sa aming mga pamilya, Panginoon. Hallelujah. Kami nga po, Panginoon, ay gawin mo po, Panginoon, na kami po ay maturuan din po na matutong magmahal, Panginoon, sa iyo, ang aming mga mahal sa buhay. Sapagkat hindi namin nais na kami lang po, Panginoon, ang makarating sa langit, kundi maging kami mga mahal namin sa buhay, Lord God, ay tunay rin po madala namin sila sa iyo, Panginoon. O Lord, sapagkat alam namin na ikaw ay Diyos na mapagpatawad, ikaw ay Diyos na mapagmahal, Panginoon. Nais mo ang lahat ng iyong mga nananampalataya sa iyo ay tunay na makarating sa iyong tahanan, Lord God, sa iyong kalangitan, Panginoon. Hallelujah. Marami po salamat sa iyo, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin na tunay na maging disipulo mo, Panginoon, nang may kagalakan sa aming mga puso, Lord God. Hindi sa napipilitan, kundi ito po, Panginoon, ay may kagalakan na gawin po namin ito at sumunod sa iyong kanlayunin, Panginoon. Sapagkat yun ang layunin mo na iniwan mo. Hallelujah. Na kami po, Panginoon, ay magpahayag ng Ebanghelyo para po sa lahat ng tao, Panginoon. Marami po salamat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, maging ang anak mong ginamit mo sa hapong ito. Hallelujah. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na magbigay ng karunungan, Panginoon, sa kanyang buhay. Sa buhay po ng aming manapastor, Panginoon, Pastor Mario Lorgan, at magi sa kanyang sambahayan. Marami po salamat. Pagpalain mo ang House of Refuge Family, Panginoon, at patuloy mong ingatan, O Diyos, sa lahat ng sakuna at sa lahat ng gawa ng kaaway sa aming po mga buhay. Maghari ka nawa, Panginoon, sa bawat pamilya namin, O Lord God.
Salamat po sa iyo, purihin ka, dakilain ka, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y dumako sa ating doxology. Let us worship the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay sama-sama na dumudulog sa iyo sa hapong ito. Yes, Lord. Isang malaking pasasalamat ang patuloy mo pong pagpapaalaala sa amin ng iyo pong mga salita at bagay sa anak mo na ginamit mo. Dalangin ko po na hindi lamang namin ito basta napakinggan, Panginoon. Ilagay mo po sa aming puso, isipan ang kagalakan at higit sa lahat, kami po ay sama-samang kumilos, hindi lang manatili sa loob ng tahanan, kundi kami ay lumabas, makipagkwentuhan, at ipahayag ang iyo pong mga salita, Panginoon. Bigyan mo po ng lakas ng loob ang bawat isa dito po sa bawat pamilya sa House of Refuge po, Panginoon, at maging sa Open Heaven. Ikaw po ang gumawa, Panginoon, ng mga kapamaraanan upang kami ay makapagpatotoo sa bawat lugar, sa bawat komunidad, at maging sa bawat mga pamilya ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi mawala ng saysay ang aming napapakinggan ito, kundi magsimula kami ngayon din, hindi bukas, hindi sa susunod na mga araw, kundi ngayon at itong year 2026, Panginoon, ay hindi lilipas, kundi makikita mo ang ginawa ng iyo pong mga anak, Panginoon. Salamat, napakabuti mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang bawat mga salita na ikukwento ng iyo pong mga anak sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kakilala, sa aming pong mga kasama sa mga trabaho, at sa pang lugar na kung saan kami nakatungtong, Panginoon. Tulungan mo po kami at pagpalain po. Salamat po sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. So maraming salamat po for joining us this afternoon. Sana tayo po ay merong natutuhan na mga katotohanan mula sa salita ng Panginoon at tulad ng panalangin ni